Welcome sa ating explainer. Ako ang inyong host. Ngayon, pag-uusapan natin yung isang bagay na sobrang pamilyar pero madalas nating natitake for granted dahil sa sobrang busy natin. Responsibilidad. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting katiwala o steward sa loob ng ating komunidad? Kasi, 'di ba, madalas hinahanap natin yung purpose natin. Saan ba ako lulugar? Ang totoo niyan, yung sagot, madalas nasa mga bagay na ipinagkatiwala na sa atin. Hinihintay lang na pagyamanin natin. Sa tara, himayin natin to. Para mas mag-gets natin, isipin nyo yung komunidad natin na parang isang malaking tapestry o hobby ng sinulid. Bawat isa sa atin, yung mga talento mo, yung skills mo, yung background mo, ikaw yung isang hibla dyan. Kung titingnan mo mag-isa, medyo manipis, di ba? Parang madaling maputol. Pero kapag pinagsama-sama yung mga hiblang yan at sumabay sa iisang daloy, wow! Nakakabuo tayo ng isang napakatibay at napakagandang puwersa. Yan mismo ang heart ng responsibility na pag-uusapan natin. Hindi mo kailangang buhatin ang mundo mag-isa, kailangan mo lang iambag yung sarili mong hibla para patibayin yung buong samahan. Okay, so heto ang roadmap natin for today. Una, titingnan natin ang talinghaga ng mga alipin. Pangalawa, tatalakayin natin yung responsibilidad at kung paano ito papalaguin. Pangatlo, we'll do a reality check sa contribution natin sa community. At pang-apat, ididiscuss natin yung concept ng isang katawan na may maraming bahagi. Simulan natin sa unang bahagi, ang talinghaga ng mga alipin. Kaya, para maset yung foundation natin, babalikan natin yung isang sikat na kwento mula sa Bible sa Matthew chapter 25. May isang mayamang master na magta-travel ng malayo. So bago siya umalis, tinawag niya yung mga servants niya at iniwan sa kanila yung yaman niya. Pero heto yung catch at sobrang crucial nito. Hindi pantay-pantay yung binigay niya. Ibinigay niya yon ayon sa kanilang kakayahan. Ibig sabihin, kilala ng master yung mga tauhan niya. Alam niya kung ano lang yung kaya nilang i-handle. Hindi ka niya bibigyan ng pabigat na wawasak sa'yo at hindi ka rin niya bibigyan ng sobra-sobra na sasayangin mo lang. May tiwala siya na kaya mong palaguin kung ano man yung inaabot sa'yo. Tingnan nyo kung anong nangyari dito. Yung unang alipin, binigyan ng 5,000 gold. Hindi siya nag-aaksaya ng oras, di ba? Alam niyang malaki yung tiwala sa kanya. So, ininvest niya agad, kumilos siya, at boom! Dinoble niya yung kapital. Gain 5,000. Yung pangalawa, binigyan ng 2,000. Same thing, gumawa ng paraan at nadoble rin. Pero yung pangatlo, binigyan siya ng 1,000. Imbes na gumalaw, kinain siya ng takot. Takot na baka magkamali siya, takot na baka malugi. So anong ginawa niya? Literally na kumuha ng pala, humukay sa lupa at ibinaon yung pera. Zero risk pero zero din yung return. Pinayagan niyang maparalyze siya ng sarili niyang takot. Fast forward, umuwi yung master para mag-check ng inventory. At dito natin makikita yung sobrang laking contrast na nagpapakita ng bigat ng mga choices natin. Dun sa unang dalawa, grabe yung tuwa ng master. Sabi niya, mabuti at tapat na lingkod. At alam niyo kung anong reward? Binigyan pa sila ng mas malaking responsibilidad at in-invite pa silang makiselebrate. Ang reward ng responsibilidad ay more responsibilidad at joy. Pero dun sa pangatlo, total opposite. Sobrang nadismaya yung master. Kinuha niya yung nag-iisang libo at itinapon yung alipin sa labas kung naasa ng kadiliman. Brutal, di ba? Actually, pause muna tayo rito, pakinggan nyo yung sinabi niya. Pinarusahan siya at tinawag na masama at tamad na lingkod. Medyo mabigat yun ha. Kasi usually kapag sinabi nating masama, naiisip natin nagnakaw, nanakit ng tao o gumawa ng krimen. Pero dito, ipinapakita na ang kasamaan ay pwede ring mga hulugan ng sadyang pag-aaksaya ng potensyal. Hindi siya pinarusahan dahil may ninakaw siya. Pinarusahan siya dahil sa katamaran niya at sa kawalan niya ng aksyon. Kapag may capacity kang tumulong at mag-ambag pero pinili mo lang maupo kasi natatakot ka o tinatamad ka, in a way, ninanakawan mo yung komunidad nung biyayang sana dumaloy sa pamamagitan mo. Make sense, di ba? Moving on sa ika-ikalawang bahagi, responsibilidad at pagpapalago. So paano ba natin to ina-apply ngayon sa totoong buhay? Paano natin huhukayin yung ginto natin? Well, kahit ano pa yung field mo, kailangan mo talagang kumilos ng may intensyon. Kung musician ka, hindi pwedeng puro natural talent lang, kailangan mo mag-practice ng mag-practice. Kung interior designer ka, you have to do constant research para fresh lagi yung ideas mo. Kung teacher ka, kailangang puspusang busugin mo muna yung sarili mo ng kaalaman bago ka makapagturo at makapag-feed sa iba.
At kung leader ka naman, hindi ka lang uupo dyan sa trono mo. Ikaw yung in charge sa pagpaplano at pag-guide sa buong team. Bottom line, walang talentong lalago ng kusa ng walang kasamang pawis at disiplina. Para naman sa community ng mga believers, may isa pang major na responsibilidad na nangangailangan ng time and effort, yung seryosong pag-aaral ng salita. May dalawang malaking benefits to eh. On one side, kalasag mo to. Pinoprotektahan ka nito para hindi ka maloko ng mga false claims at fake news na nagkalat dyan. On the flip side, ito yung nagsisilbing flashlight o tanglaw sa araw-araw mong pagdadesisyon. Sa mundong sobrang daming ingay at kalituhan ngayon, yung pag-aaral, hindi na lang siya optional guys. Kailangan natin siyang gawin para hindi tayo maligaw. Tingnan niyo itong sinasabi sa 1 Peter chapter 4. Ito talaga yung core thesis natin. Habang tumatanda tayo, habang nagmamature tayo bilang tao, dapat nagsishift din yung mindset natin. Nung bata tayo, 'di ba, inaasahan nating pagsisilbihan tayo ng parents natin. Sila nagluluto, sila nag-aalaga. Pero kapag dumuting ka na sa tamang gulang, ikaw na mismo ang kusang tatayo at magsasabing, ako na dyan. Ganon din sa pagiging mabuting steward, ginagamit natin yung gifts natin hindi para magbida-bida o payamanin lang ang sarili, kundi para iserve yung kapwa. Ang tanong, andun ka pa ba sa stage na nag-ihintay kang pagsilbihan o ikaw na yung nagkukusa? Dito na tayo sa ikatlong bahagi. Time for a reality check. Ang kontribusyon sa pamilyang JIA. Let's make this super practical and personal, okay? Isipin mo sandali. Pagdating mo sa church o sa community natin, nakapaghila ka man lang ba ng bangko para isaayos yung venue? I know, sobrang basic, di ba? Pero madalas kasi naiisip natin na ang tunay na paglilingkod kailangan laging nasa stage, laging nakikita ng marami o may hawak na mic. Ang totoo niyan, ang pagiging tapat na katiwala kadalasan nagsisimula sa pinakamaliit at bisikal na pagtugon tulad ng pag-aayos ng upuan na uupuan ng iba bago pa man mag-start ang mismong program. Heto pa, nakahawak ka man lang ba ng walis para maglinis? Kung tinatawag mong pamilya yung mga kasamahan mo at pangalawang bahay mo ang community, di ba dapat natural lang na tumulong kang panatilihin itong malinis? Sa totoong pamilya, hindi mo nahihintaying utusan ka pa para pulutin yung kalat sa lapag. Yung simpleng pagwawalis, gaano man ito kasimple, is actually a massive act of love and ownership. Sinasabi mo na bahay ko to, aalagaan ko to. At heto yung pinakamabigat na challenge. Nakapag-igib ka man lang ba ng tubig para sa CR natin? Grabe tong tanong na to kasi tinatanggal nito yung lahat ng high-level na theologies at dinadala tayo sa pinakamatapat na antas. Ang totoong kontribusyon madalas nasa mga humble tasks na walang pumapalakpak sa'yo, walang nakakakita, pero sobrang kailangan para maging komportable at maayos yung experience ng lahat. Kung game tayong gawin yung mga invisible tasks na to, doon natin talaga mapapatunayan ang lalim ng pananagutan natin. At papasok na tayo sa ika-4 at huling bahagi. Iisang katawan, maraming bahagi. Para ma-tie up natin tong lahat from the ginto hanggang sa pagwawalis, gamitin natin yung classic at napakatalinong metapora mula sa 1 Corinthians chapter 12. Imagine niyo kung gaano kahibang tong senaryo na to. Paano ko yung paa nag-inarte kasi hindi siya naging kamay? O yung tenga nag-tantrums at umiyak araw-araw kasi gusto niyang maging mata? Bukod sa nakakatawa siyang isipin, imposibleng gumana. Kung puro mata yung buong katawan natin, we'd literally just be a giant eyeball. Nakakakita nga tayo pero paano tayo makakarinig ng music o makakaamoy ng pagkain? Ang pagiging magkakaiba natin, it's not an accident, isa siyang perpekto at kinakailangang disenyo. May isang napakagandang paradox dito na idisenyo ng Diyos para sa community. Madalas kasi we assume na yung mga nasa unahan, yung mga speakers, yung mga leaders, sila yung pinaka-importante. Pero ayon dito, kung sino pa daw yung mga bahaging mukhang mahina o yung mga tago, sila pa yung indispensable. Hindi sila pwedeng mawala. Sila yung mga naglilinis, nag-aayos ng silya, nag-iigib ng tubig, sila literally yung matitibay na pundasyon na nagpapatayo at nagpapatakbo sa buong istruktura ng komunidad natin. Kumbaga, sa isang malaking puzzle, may iba't ibang roles na kailangan at inilatag dyan na may layunin. May mga apostles at prophets, may mga teachers na nagliliwanag ng isipan, may mga healers, may mga administrators na sumisiguro na maayos ang systems, at may mga helpers na palaging maaasahan behind the scenes. Ang napakagandang balita rito, hindi mo kailangang maging lahat. Okay lang na hindi ka leader o guro. Pero ito yung catch, may isang specific na hugis dyan sa puzzle ng komunidad na ikaw at ikaw lang ang pwedeng pumuno. Kapag hindi mo ginampanan yung papel mo, hindi mabubuo ang larawan.
At ito marahil ang pinakamalalim na epekto ng pagiging iisang katawan. Kapag nagets mo na ng lubos yung responsibilidad mo, nagbubunga ito ng matinding empathy. Nawawala yung anumang inggit o kompetisyon. Dahil connected tayo, kapag nasugatan yung maliit na daliri mo, ramdam ng buong katawan yung sakit, di ba? Ganon din sa atin, kung may pinagdadaanan yung isa, we all feel it. And kapag may na-promote o pinagpala na kapatid, it's a win for everybody. Sinasalo natin yung bigat ng isa't isa at sineselebrate natin ang kagalakan ng buong pamilya. So, as we wrap up this explainer, iniiwan ko kayo sa isang direktang hamon na dapat sagutin nating lahat. Nakita natin yung seryosong warning tungkol sa takot at katamaran. Naintindihan natin kung gaano kahalaga yung araw-araw na pagpapalago ng talent natin. At na-realize natin na hindi ka lang extra rito. Crucial at irreplaceable part ka ng malaking katawan na to. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon ng buong katapatan. Panahon na. Ano ba ang contribution mo? Huwag mong hayaang nakabaon sa lupa yung talent mo just because natatakot ka or nag-aalinlangan ka. Hinihintay ng community natin yung iaambag mo, kilos na. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa pagtalakay natin ngayon at hanggang sa muli,